Ma'am, kami po ay nakikiramay sa pagkamatay ni Lieutenant John Jerry Perez. Bilang pagkilala po sa kagitingan ng anak ninyo, inihahandog po namin sa inyo itong medalya ng kagitingan. Hinahandog din po namin sa inyo ang bandera ng Pilipinas. Ma'am, isa pong mabuti at huwarang sundalo ang anak ninyo. Kaya napakalaking kawalan po ni Lieutenant Perez. Maging kami po ay nasasaktan sa pagkawala niya at ng iba pang sundalong nagbuwis ng buhay para ipagtanggol ang ating bayan. Nerissa, ikaw ang maghawak nito dahil ikaw ang asawa. Opo. Salamat po ulit sa pagkilala niyo sa anak ko. Sige ho. Ma'am, alam po namin na maging ang kanyang ama ay nagbuwis ng buhay sa serbisyo. At sigurado pong ikinararangal siya ng kanyang ama. Oo nga po. Ako rin, sir. Pinagmamalaki ko rin ang anak ko. Oo. Ma'am, muli po, nakikiramay po ang buong sandatahang lakas ng Pilipinas sa pagpanaw ng inyong anak. Salamat po ulit. Inay, nilibing na po si Tony. Tony. Alam mo, Nerissa, simula nung magsundalo ang anak ko, tinanggap ko na ang katotohanan na ang isang pa niya ay nasa hukay. Dasal ko na lang sana sa Diyos. Masaya na si Tony. Kapiling ang ama niya. Inay, Natupad din yung pangarap niya maging superhero. Isang tunay na magiting na bayani. Tony, anak. Nasaan ka man? Tandaan mo. Pinagmamalaki kita. Kinararangal kita. Ikaw ang kaisa-isang bayani ng buhay ko. Mahal na mahal kita, anak. Mahal na mahal kita. Ang ating superhero ay kasama na ng kanyang itay. Paano mabubuhay sina Cecil at ang manugang niyang si Nerissa? Tony, anak. Bakit mo kami iniwan? Tony. Inay, Tony. Wala na ang anak ko. Bakit siya pa? Bakit sa kanya ba nangyari yun, Diyos ko? Bakit ang anak ko? Bakit inyo hiniyaang mangyari yan sa anak ko? Bakit po? Bakit? Inay, nangyari na yun. Ko? Wala na po tayong magagawa doon. Kahit na ilang beses pa po tayong mag-iyak, hindi na maibabalik pa ang buhay ni Tony. Alam mo, sa totoo lang, Nerissa, nagtataka ako sa'yo kasi simula nang mamatay si Tony, hindi kita nakitang umiyak. Eh, ano gusto niyo pong gawin ko? Mag-iiyak ako?
Maglupasay ako? Magwala ako? Inay, kahit na mabaliw pa po ako sa pag-iiyak, hindi na mabubuhay pa ang asawa ko. Eh paano hindi ka iiyak? Eh baka pera lang naman ang habol mo sa anak ko. Anong sabi niyo? Ako? Mukhang pera? Inay, ilang beses ko po bang sasabihin sa inyo na hindi ko pinakasalan ng anak niyo dahil sa pera? Hindi porket hindi ako umiiyak, ibig sabihin nun na hindi ko na mahal si Tony. Inay, ako po ang taong hindi umiiyak. Pero hindi ibig sabihin nun na kapag hindi ako umiiyak, hindi ako nagluluksa sa pagkamatay ng asawa ko. At bakit ka nagtaas ng boses sa akin? Sino pong hindi magtataas ng boses sa ginagawa ninyo, Inay? Tingnan niyo naman ang ginagawa niyo sa akin. Palagi niyo po akong pinagmumukhang masama sa lahat ng tao. Pati pa mismo sa harap ng asawa ko. Alam ko naman po simulat sa puli ayaw niyo sa akin. Oo, tama ka. Ayaw talaga kita para sa anak ko. Kung tutusin, hindi ka naman pakakasalan ni Tony kung hindi mo lang siya pinikot. Hindi ko po siya pinikot, Inay. Bukod sa kalooban namin yung nangyari sa amin. Nagmamahalan kaming dalawa ng anak ninyo. Ngayong wala nang tataguyod pa para sa anak ninyo. Ano na ang plano mo? Inaalagaan ko po si Ross, Inay. At saka nakikita niyo naman po, di ba? Nag-a-apply naman po ako sa trabaho. Eh paano ka naman kasi mapapasok ng trabaho? Ha? Apply ka ng apply na maging flight attendant. Hindi ka naman qualified. Huwag niyo naman po sana akong maliitin, Inay. Kasi kayo, hindi ko po kayo minamaliit. Sige, matanong ko kayo. Kayo ba? Ano po bang naitulong niyo kay Tony para makapag-aral siya? Wala. Hindi niyo sinuportahan ang pag-aaral ng anak ninyo. Kung hindi pa nag-working student at nagsumikap ng todo si Tony, hindi siya makakapag-aral. Diyan ka nagkakamali. Dahil sinuportahan ko ang anak ko. Halos dugot pawis ang inilaan ko sa trabaho para lang maibigay ko sa kanyang pangangailangan niya. Ikaw, Nerissa, huwag kang magsalita na ganyan kasi wala kang alam sa naging buhay namin. Ikaw ba nasasaktan sa pagkamatay ng asawa mo? Ha? Mas nasasaktan ako kasi ako ang asawa. Naaawa ko sa anak ko kasi lalaki siya na walang makahagis ng ama. Inay, alam niyo ang ganong pakiramdam kasi nangyari na rin yun sa inyo. Kaya ako hindi umiiyak. Gusto ko po kasi magpakatatag. Dahil nung bata pa lang ako, nakaranas na ako ng matitinding kalbaryo at paghihirap. Manhid na ang mga mata ko sa pag-iyak. Nay, hindi lahat ng umiiyak ay nasasaktan. At hindi lahat ng manhid ay masama. Kailan maaalis ang puwang sa pagitan ng magbiyanang Cecil at Nerissa? Tignan natin ang buhay nila pagkalipas ng ilang taon. Lola! Tapos ko na po yung assignment ko. Ay, talaga, Ross? Patingin nga, Apo. I-check ko ha. Check. Wow! Aba, tama ang mga sagot mo. Ang talino talaga nitong apo ko. Pahag nga si Lola. Thank you po, Lola. Ano, Apo? Nagugutom ka na ba? Ha? Halika. Paghahanda kita ng pagkain. Busog pa po ako, Lola. Mamaya na lang po ako kakain. Lola, anong oras po uwi si Mama? Anong oras na nga ba? Ay, 7:00 na ng gabi Ay, siguro pa uwi na ang mama mo, Ross. Sana po may pasalubong sa akin si Mama. Ay, pero Apo, baka hindi na makabili pa ng pasalubong ang mama mo, ha? Kasi pagod na pagod yun sa trabaho. Kung sakali namang walang dalang pasalubong para sa'yo ang mama mo, ibibili na lang kita ng gusto mong pagkain o laruan.
Ay, ini pagkatapos kong magtinda sa palengke. Sige po, Lola. Ay, naku, Ros, apo. Huwag ka nang malungkot. Ha? Kasi po si Mama, palagi na lang po siyang walang panahon sa akin. Bakit po siya ganun? Mahal po ba niya ako? Ay, Ros. Mahal ka ng mama mo. Yun nga lang marami siyang trabaho sa opisina. Kaya ako muna ang pansamantalang pumapalit sa kanya para mag-alaga sa'yo. Pero Ros, tandaan mo ha, na kaya nagtatrabaho ang mama mo ay para din sa'yo. Sa kinabukasan mo. Kaya ikaw, ha? Huwag kang magtatanim ng sama ng loob mo sa mama mo, ha? Opo, Lola. Lola, si Mama po umuwi na. Oo, apo. Halika, teka. Sasalubungin ko lang ang mama mo, ha? Narisa. Oo, inay. Si Ross po. Ay, eto. Kanina ka pa hinihintay niyan. Mama! Oh, Ross. Ano? Nakapag-aral ka na ba? Opo, Mama. Mama, yung promise niyo po sa akin na pasalubong. Ay, nako anak. Hindi na ako nakabili kasi pagod na ako. Sa susunod na lang. Ros, huwag ka nang malungkot. Ang importante, nakauwi na ang mama mo. Narisa, Ros, halika na, pumasok na tayo sa loob. Inay, sabihin niyo naman po kay Ross na huwag siya magtampo sa akin. Kasi wala na talaga akong time para bumili pa ng gusto niya. Pagod na ako doon sa trabaho ko. Bata pa yung anak mo Yun lang ang nagpapasaya sa kanya. At saka nangako ka yata na bibigyan mo siya ng pasalubong kaya sana tuparin mo naman yung pangako mo. Okay, fine. Sa susunod na lang. Siya nga pala. Nakahanda na yung pagkain mo sa mesa. Halika na, kumain ka na. Busog na po ako. Kumain na po ako bago ako umuwi. Ay, ganun ba? Di sige, itatabi ko na lang tong pagkain. Ay, naku, bago ko makalimutan. Si Ross pala, recognition day niya bukas ng umaga. Aba, third honor daw ang anak mo, sabi ng advisor niya. Baka naman makapunta ka kasi 10 a.m. naman yung pasok mo 7 naman yung program. Pwede po bang kayo na lang ang pumunta? Marami pa ako inaasikaso Wala na akong panahon pa riyan sa mga recognition at school activities na yan. Pero nagkamit ng karangalan ng anak mo. Kaya nga po kayo naririto, hindi ba? Kayo na lang ang dumalo. Minsan lang naman mangyari ito ni Risa. Bakit po ba ang kulit ninyo, inay? Sinabi ko na nga pong wala akong panahon. Bakit nagtataas ka ng boses sa akin, ha, Narisa? Ang kulit niyo po kasi. Alam niyo, nakukulili na ako sa boses ninyo. Nakakairita na. Kung ganun pala, umalis ka na lang dito sa bahay. At bakit naman po ako aalis sa pamamahay ko? Sa anak ko ang bahay na ito, baka nakakalimutan mo. Conjugal property namin to. Kaya may karapatan ako dito. Alam niyo, kung tutuusin kayo dapat ang umalis dito. Sa batas, mas may karapatan ng asawa kesa sa mga in-laws. Mukha ka talagang pera. Pinagsisiksikan niyo kasi sa akin na mukha akong pera, pues paninindigan ko na. Inay, kung hindi lang po tayo magkakasundo, mas mabuti pang lumahis na lang po kayo. Huwag kayong mag-alala sa apo ninyo. Kukuha ko ng yaya na mag-aalaga sa kanya. O ano? Hindi ako aalis sa bahay na ito kasi may karapatan din ako. Kung ganun pala, huwag kayo umastang reyna rito. Kasi ako ang reyna ng bahay na to. Hindi kayo. Huwag kayong demanding tulad ng madalas ninyong gawin. Hindi ako tau-tauhan. Asawa ko ng anak ninyo. At kung yung iba pumapayag na api-apihin sila ng mga biyanan nila, pues ako hindi. Tandaan nyo yan! Sa wakas, lumabas na rin ang tunay na kulay ni Nerissa. Lola. Ros, apo ko, nilalagnat ka pa rin. Doon ka na kaya magpahinga sa kwarto mo. Hindi ka kasi komportable rito sa sofa. Mas gusto ko po rito, Lola.
dito lang po kayo sa tabi ko. Oo, hindi ka iiwan ni Lola. Pangako. Pagdating ng mama mo, dadalhin ka na namin sa ospital. Lola, si Mama nandyan na po yata. Oo, apo. Teka, papapasukin ko lang sa loob. O, inay. Nerissa, mabuti naman at dumating ka na. Si Rose mataas pa rin naglagnat. Painom niyo na po ba ng gamot? Oo, napainom ko na. Kanina pa. Ano nangyari sa'yo, ha? Ang taas pa rin ang lagnat mo. Mama. Ross, naririto na ako. Inay, hindi ba pina-check up yun na siya sa doktor nung isang araw? Ano sabi? Ang sabi ng doktor ay may trangkaso raw si Rose. Inay, ano po ba kasing ginawa ni Ross? Bakit siya nagkaganito? Ha? Napagod lang siguro ng sobra kaya madali siyang nahawa ng trangkaso. Baka naman po pinapabayaan ninyo si Ross. Hindi ko pinababayaan ang apo ko. Napansin ko, nag-iiba ang itsura ng anak ko. Para bang nagiging laking kalye. Sa susunod wag niyo na po siyang paglalaruin sa labas. Hindi ko nga halos inaalis ang tingin ko sa kanya eh. Hindi ba nagtitinda kayo sa palengke? Paano niyo po siya nababantayan na maigi? Hindi naman ako nagkulang sa pagbabantay sa anak mo. Kung ganun po pala, bakit siya nagkasakit? Hindi ko kasalanan kung nagkasakit man siya. Ano ba kayo? Hindi siya magkakasakit kung hindi niyo siya pinabayaan! Teka. Parang pinalalabas mo pa na kasalanan ko pa ang lahat? Bakit? Hindi po ba? Nerissa, kahit kailan hindi ako naging pabaya sa apo ko. Ako ang nag-aalaga at nagpapalaki sa kanya. At saka kung makapagsalita ka riyan, akala mo hindi ka naging pabayang ina? Wala ka nga panahon sa anak mo. Lahat ng obligasyon mo bilang ina kay Rose, ako na ang gumagawa. Tapos may gana ka pang magsalita sa akin ng ganyan? Hindi katwiran yan, inay. Ang punto rito, hindi siya magkakasakit kung hindi niyo siya hinayaang maglaro ng sobra. Oo, maaaring hindi ko naaalagaan ang anak ko. Pero alam niyo namang kailangan ko kumita ng pera para din sa kinabukasan niya. Pero hindi mo ba naisip, ha? Na kailangan ni Rose ng atensyon mo. Palagi ka namang wala sa tabi niya. Kailangan din niya ng pagmamahal mo. Alam mo ba, madalas itinatanong sa akin ng bata kung mahal mo pa raw siya. Nerissa, ang ibig sabihin nun, hindi maramdaman ni Rose na mahal mo siya. Hindi niyo ba ako maintindihan? Ha? Naiintindihan kita, Nerissa. Pero sana matuto kang ibalanse ang oras mo. Huwag lang puro trabaho ang iniisip mo. Alalahanin mong nawala sa'yo si Tony. Huwag mo namang hayaan na pati si Rose ay mawala pa sa'yo. Nahasar na ako sa inyo. Palagi na lang kayo nagmamagaling. Palagi na lang kayo nagmamando sa buhay namin mag-ina. Nakakasawa na. Inay, may isip naman ako. Huwag niyo akong pagsabihan. Alam ko ang ginagawa ko. Yan ang hirap sa'yo. Ayaw na ayaw mong mapagsasabihan. Masyadong mataas ang tingin mo sa sarili mo. Akala mo, alam mo na ang lahat? Mas mabuting umalis na lang kayo sa bahay na to. Kung mananatili kayo dito, mag-aaway at mag-aaway lang tayo. At bakit ako aalis dito, ha? Si Tony ang nagpatira sa akin dito, hindi ikaw. Sige, kung ayaw nyo, kami ni Rosa ang aalis dito. Suluhin niyo tong bahay na to kung yan ang magpapaligaya sa buhay ninyo! Lola, Oh, Rose, ano ginagawa mo rito? Hindi ba may sakit ka? wala na po akong sakit. Ano po yung ginagawa niyo? Ha? Nag-iimpake. Nag-iimpake? Lola, saan po kayo pupunta? Rose, kasi... Alika nga dito, apo ko. Bakit po? Ano po yun? Ganito kasi yon. Kaya ako nag-iimpake. Lilipat na kasi ako ng tirahan. Lilipat? Ibig sabihin po, iiwan niyo na po kami ni Mama? Hindi ko naman kayo iiwan. Dadalaw pa rin naman ako rito, apo. Lola, huwag na po kayong umalis. Please, Lola. Nagmamakaawa po ako sa inyo.
Kailangan ko nang lumipat, Rose. Hindi na kami magkasundo ng mama mo. Lagi kami nagtatalo, kaya ako na ang kusang aalis. Inay, Oh, Mama, please! Pigilan niyo si Lola umalis! Mama, please! Si Lola! hindi niyo naman po kailangang umalis, Inay. kailangan ni Risa. Kahit anong gawin natin, hindi talaga tayo magkakasundo. Ayaw ko na kasing maapektuhan pa pati ang apo ko. Napapansin ko na nagiging sagabal lang ako sa buhay ninyong mag-ina. Inay, huwag na po nating paabutin pa sa ganito. Buo na ang desisyon ko ni Risa. Huwag ka mag-alala. Palagi ko na lang dadalawin ang apo ko rito. Inay, patawad po. Wala na akong sama ng loob sa'yo. At saka naiintindihan ko rin ang panig mo. Alam ko namang nagsusumikap ka para sa anak mo. Sige, ipagpatuloy mo lang yan. Pero sana maglaan ka rin ng kaunting panahon kay Ross. Ano na ang plano niyo? Saan na po kayo titira? Babalik na lang ako sa dati kong tinitirahan. Kina Anton. Alam mo ba, Nerissa? Isa rin sa dahilan kung bakit ako aalis. Para magkaroon ka naman ng pagkakataon na maging isang ganap na ina kay Ross. Naaagaw ko na kasi ang pagmamahal niya sa'yo. Ayoko naman yun. Kaya heto, sana nga lang magkaroon ka ng oras para ipakita at iparamdam sa anak mo na mahal mo siya. Inay, maraming salamat sa matinding pangunawa ninyo. Maraming salamat kasi inalagaan ninyo at minahal ninyo ang apo ninyo. Nagpapasalamat po ako kasi kayo ang tumayong ina kay Ross at kayo ang pumuno ng mga pagkukulang ko sa kanya bilang ina. Hindi bali, Inay. Pinapangako ko po sa inyo. Babawi po talaga ako kay Ross. Magpapakaina na po ako sa kanya simula ngayon. Matindi ang init. Ay, nakalimutan ko magdala ng payong. Ay, hindi bale. Nabili ko na sa palengke ang dapat kong bilhin. Kamusta na kaya sila ni Risa at ang apo ko? Okay lang kaya ang apo ko? Gusto ko sana silang dalawin kaso hindi ko naman kasundo si Risa. Namimiss ko si Tony. Kung naaalagaan ko si Ross, hindi ako malulungkot ng ganito. Ang init. Hindi ko na talaga kaya. Parang umiikot na ang paningin ko. Tulong! Tulong! Nasaan ako? Nay Cecil? Nerissa? Ano ginagawa mo dito? Tinawagan po ako ni Mang Anton kahapon. Sabi niya natagpuan daw kayong walang malay sa kalsada ng mga tambay kaya agad daw nila kayong dinala rito sa ospital. Nung malaman ko po yun, sobra ako nag-alala sa inyo.
Kaya eto, umabsent po na ako sa trabaho para alagaan kayo habang wala si Mang Anton. Salamat. Nakakahiya naman sa'yo. Wala po yun. At saka, obligasyon ko po kayong tulungan lalo na't kayong tumatayong pangalawang ina ko. Kumusta naman si Ross, ang apo ko? Ayos naman po si Ross, inay. Nasa pangangalaga siya ngayon ng tita ko habang nandito ako. Alam niyo po ba, inay? Namimiss kayo ng apo ninyo. Oh, ako rin naman. Namimiss ko kayong dalawa. Nay Cecil, tama po yung sinabi niyo sa akin noon na balansehin ang oras ko sa aking anak at sa trabaho. Simula kasi nung umalis kayo sa bahay, naging malulungkutin na si Ross. Sinikap ko talagang magkaroon ng oras para sa kanya. Masaya akong marinig yan sa iyo, Nerissa. Nay Cecil, patawarin niyo sana ako kung naging palasagot ako sa inyo. Sa totoo lang, sobra po ako nagsisisi sa parang kawalan ko ng paggalang sa inyo. Inihingi ko na rin po ng tawad yun kay Tony. Sana mapatawad niyo po ako kung naging lapastangan ako sa inyo noon. Matagal na kitang pinatawad. May mga pagkakamali din ako sa iyo. Marami akong hinahanap sa iyo. Nerissa, magsimula tayo ng panibago. Ituturing na kitang parang sarili kong anak. Mamahalin kita tulad ng pagmamahal na binigay ko sa aking anak na si Tony. Salamat po, inay. Kung ganoon, pwede na po ba kayong bumalik sa bahay? Para makasama na po namin kayo. Siguradong matutuwa si Ross kapag nakita niya kayo. Sigurado akong yun din ang gugustuhin ni Tony kung nabubuhay siya. Sana magustuhan ito ni Ross. Itong dala kong regalo at pagkain. Nerissa! Ross! Naririto na ako! Mama, si Lola nandito na! Oh, inay! Sandali lang po. Papunta na po ako riyan sa gate. Inay, tara, pasok po kayo. Tamang-tama po ang dating ninyo. Marami nga pala ako hinandang pagkain ngayong birthday ni Tony. Lola! Ay, payakap nga sa apo ko! Naku, ang sarap naman! Siya nga pala, may dala akong pasalubong para sa'yo. Ha? Mga paborito mong prutas o ito. At bagong laruan. Wow! Salamat po, Lola. Tara na po sa loob. Lola, masaya po ako ngayon kasi bumalik na po kayo rito. Namimiss ko kayo ng mama mo, Rose. Matagal ko rin kayong hindi nakasama. Pero ngayon, hindi na tayo magkakahiwalay pa, Apo. Talaga po? Yay! Dito natitira si Lola! Makakasama ko na siya! Siya nga pala, Ross. Hindi ba meron kang ginawang welcome card para sa lola mo? Eto po, tingnan niyo po. Naku! Ang ganda naman ng drawing mo, Apo. I love you, Lola. Ay, naku. Ang sweet naman ng apo ko. O ano, nagustuhan niyo po ba? Mahal na mahal ko po kayo, Lola. Kayong dalawa ni Mama. Alam mo, Apo, naalala ko ngayon ang papa mo. Ganito rin kasi siya kung maglambing sa akin. Gumagawa rin siya ng mga card na may message. Talaga po? Ay, siya nga pala. Nabuksan mo na ba yung paper bag na inabot ko sa'yo kanina? Hindi pa po. Pero bubuksan ko na po, Lola. Wow, ang ganda! Thank you po, Lola!
meron din akong regalo sa'yo, Nerissa. Salamat, Inay. Parang Pasko tuloy ngayong araw. Espesyal kayong dalawa sa akin. May dinala akong dagdag sa handaan natin ngayon. 2 kahon ng braso de Mercedes. Ilalabas ko na po sa box para makain na natin. Oh, meron ka palang hinandang Sans Rival. Para naman po sa inyo yan. Alam ko pong paborito niyo po yan eh. Nagluto rin po ako ng spaghetti, fried chicken, hotdog, macaroni salad, at saka konting paella. Kasama ka rin namin, Tony. Happy birthday, anak. Parang kailan lang. 6 na taon na pala ang nagdaan. Oo nga po. Ang bilis po ng panahon. Ako, tanggap ko na ang katotohanan. Mama, Lola, kumain na tayo. Mabuti pa nga. Kain na! Tony, anak, kung nasaan ka man, sana masaya ka para sa aming 3. Inay, kung iisipin, walang kwentang naging samaan natin ng loob. Hindi lang pagkakaintindihan. Bawat isa sa atin, gusto tayo lang ang mahalin ni Tony. Pero, pareho naman niya tayong mahal. Walang lamang, walang higit. Payakap nga po, Inay. Mama, Lola! Halika, Nerissa. Halika na, tinatawag na tayo ni Rose. Halika na. Oo, nandiyan na kami ng lola mo. Malakas ang nag-uugnay na bigkis kina Cecil at Nerissa. Yun ngayon ay si Ross. Malakas siyempre ang hatak ng apo sa lola. Ngiti-ngiti na si Cecil. Narito po ang ating nakasama sa paglikha ng kasaysayang ito. Ang ating mahuhusay na talent sa daigdig ng boses. Wendy Villacorta, binusesan si Cecil. Ivan Uy, binusesan ng batang si Tony at si Ross. Ni Liza Maguway, binusesan si Nita at si Nerissa. Steve De La Cruz, binusesan si Percy, Anton at General. Hindi mabubuo ang produksyon kung wala ang writer na si Chris Senga, ang direktor na si Lucy Quinto, ang inyo pong lingkod, ang technician at editor na si Federico Fabian, naglapat ng tunog, music, at siya nating mixer, si Reggie Fabian, coordinator na si Christy Interno, at ang project manager na si Action Man. Sila po ang pinagsama-samang mga talino upang makabuo tayo ng isang magandang produksyon. Hanggang sa susunod po, mga minamahal kong tagapakinig. Pansamantala ay magpapaalam muna ako sa inyo. Promise po, maghahanda ako ng isa pang natatanging kasaysayan dito sa Dula ng Buhay. Ito pa rin po ako, ang inyong Tita Lucy. Be a letter sender. Gusto mo bang marinig ang kwento mo? Ipadala ito sa djhstudios@yahoo.com at hayaan niyong kami ang magbahagi nito sa Dula ng Buhay.